Winasak ng US Air Force at US Navy ang Iran. Lubos na nasira ang militar at hindi magandang lagay ng pamunuan ng bansa. Ngayon, handa ng US para sa huling dagok. Dapat may aksyon sa enriched uranium ng Iran. Baka ang Delta Force ang solusyon. Mukhang magsisimula na ang ground invasion at gagawang US ng bago sa Iran na di pa nila nagawa dati. Nailatag na ang mga paghahanda. Kapag nanatili kayo, ipapaliwanag namin kung paano makakapasok ang Delta Force at makuha ang enriched uranium ng Iran nang di nila alam. Pero kung babalikan natin ang mga paghahanda, ang militar ng Iran ay parang anino na lang ng dati nitong lakas. At ito ay dahil sa matinding pinsalang idinulot ng US sa bansa sa pamamagitan ng walang tigil na araw-araw na airstrikes na wala namang panlaban ang Iran. Nakakatakot makita ang mga numero tungkol sa natitirang rehimen ng Iran. Sinabing natitira dahil tinamaan ng mga airstrike ang ilang mahahalagang tao sa rehimen. Pinakamahalaga sa kanila, si dating kataas-taasang pinuno Ali Khomeini na namatay sa unang bugsuan ng pag-atake na nagpasimula ng Operation Epic Fury at Operation Roaring Lion. At hindi lang siya nag-iisa. Patay na rin ang pinuno ng tanggapan militar ng Iran, Brigadier General Mohammad Shirazi, at ang kalihim ng Supreme National Security Council ng Iran, Ali Larijani. Napatay sa mga pag-atake ang Ministro ng Depensa, Aziz Nasizadeh, ang Commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps, General Mohammed Pakpur, at ang Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Iran, Major General Abdul Rahim Musavi. Iyan ay maliit na bahagi lamang. Sa kabuuan, mahigit 1,100 tauhan ng militar ng Iran ang napatay sa mga airstrike ng US, ayon sa ulat ng Wall Street Journal. Nagsagawa ang US ng mahigit 6,500 combat mission sa Iran at tinarget ang higit 7,000 target sa bansa, ayon sa journal. Sabi ni Pete Hegseth, kalihim ng digma ng US, nasa 15,000 ang tinamaan kung isasama ang mga pag-atake ng Israel. Mahigit 100 barkong pandigma at sasakyang pandagat ng Iran ang nawasak ayon sa US. Pati marami ring ballistic missile at drone launch site ng bansa. Ito ay direktang pagwasak gamit ang puwersang panghimpapawid na hindi alam ng Iran, ngunit higit pa rito ang maaari nitong maging layunin. Sa Operation Epic Fury, maaaring ang nakita natin mula sa US ang higit pa sa simpleng pagsira ng Iran military infrastructure. Maaring paghahanda ito para sa mas malaking hakbang, gaya ng paggusob sa Iran. Lalo na't inililipat ng US ang atensyon sa matagal na nilang gustong makuha, ang enriched uranium ng Iran. At para makuha ang uranium na yon, at sa gayon ay tanggalan ng kakayahan ang natitirang bahagi ng rehimen ng Iran na makagawa ng mga sandatang nuklear, maaring naghahanda ang US na magpadala ng Delta Force. Ayon sa ulat ng Telegraph noong Marso 17, posible raw matapos ang digmaan sa misyon ng US na magpadala ng mga nuclear commando para i-secure ang mga nuclear site ng Iran. Malaking panganib ang kaakibat ng misyon na ito at kailangan ng matinding kooperasyon ng US at Israeli Special Forces. Napatunayan na ng dalawa na kaya nilang gampanan ng trabaho kamakailan lang. Noong 2024 sa huling buwan ng pamumuno ni Bashar al-Assad, sinalakay ng Israeli Special Forces, nilagyan ng mga pampasabog at winasak ang lihim na bunker ng misail na pinundohan ng Iran sa Syria. 2.5 oras lang ang kinailangan nila para matapos ang trabaho. Sa US, nakita natin ang husay ng Special Forces nang mahuli nila si Nicolas Maduro sa harap ng kanyang mga bodyguard. Ang pagpasok ay hindi magiging problema. Pero gaya ng malalaman mo mamaya, marami pang ibang bagay bukod sa pagpasok ang kailangan sa isang misyon na ganito. Una, dapat tanungin, sulit ba ang misyon ng Special Forces? Base sa sinabi ni Pangulong Donald Trump noong simula ng Operation Epic Fury, malinaw na prioridad ng US ang pigilan ang nuklear na kakayahan ng Iran. Ayon kay Trump, pulisya ng US, lalo na sa aking administrasyon, na hindi dapat magkaroon ng sandatang nuklear ang teroristang rehimeng ito. Uulitin ko, hindi sila magkakaroon nito. Ang Operation Midnight Hammer ng US at Israel noong 2025 ay layong pigilan ang nuklear na ambisyon ng Iran sa pagtama sa 3 pasilidad. Ngunit nabigo ito. Para kay Trump, patuloy ang Iran sa paggawa ng sandatang nuklear, kaya dapat itong pigilan. Alam ng Iran na mahalaga ang enriched uranium nila sa sigalot na ito. Noong Marso 15, sinabi ni Abbas Araghchi, Foreign Minister ng Iran, sa CBS Face the Nation, handa kaming i-dilute o i-downblend ang mga enriched material sa mas mababang porsyento. Malaki yung alok, isang konsesyon. Ang problema sa pahayag na yon ay pwedeng baliktarin ng dilution. Pwedeng itago ang enrichment. At kapag isinasaalang-alang mo yon, tinataya ng International Atomic Energy Agency na mayroong 400 at 4.9 na kill
o mga 900 at 72 libra ng uranium ang Iran. Pinayaman hanggang 60% ng U-235 ang uranium isotope na nagpapagana sa mga sandatang nuklear. Bagong Operation Midnight Hammer, mahirap seryosuhin ng Iran. Ang rehimen ay nagpapayaman ng uranium na malinaw ang layunin na makarating sa puntong kaya na nitong gumawa ng bombang nuklear. Kahit may mga pahayag silang magbabawas, nananatili pa ring may enriched uranium, centrifuge, dokumento, lokal na kaalaman, at gamit ang Iran para sa paggawa ng bahagi ng sandatang nuklear. Lahat ng ito ay nagpapakita ng napakalinaw na panganib. Magiging labis na maingat ang US dahil ang pagpayag na manatili ang lahat ng mga materyales na ito sa Iran ay maaring magbigay sa rehimen ng bansa ng kakayahang muling simulan ang programang nuklear anumang oras, lalo na kung hindi ito makokontrol o masisira sa panahon ng Operation Epic Fury. Iyan ang magiging bunga ng operasyon na maaring pinaplano ngayon ng US. Tila tumataas ang tsansang magpadala ng sundalo at malamang Delta Force ang magkokontrol sa nuclear site ng Iran. Pero bago kumilos ang Delta Force, may dapat mo nang gawin. Mahalaga sa gawain yon ang pagtukoy ng lokasyon ng enriched uranium ng Iran. Ang malinaw na sagot ay tila ang mga underground nuclear site na tinamaan ng Operation Midnight Hammer at mukhang tinamaan ulit ng mga bunker-busting bomb sa Operation Epic Fury. Gayunpaman, tulad ng itinuro ng The Economist sa artikulo nito noong Marso, 11 na tumatalakay sa kung anong kailangan gawin ng US Special Forces bago ang isang raid, maaring mas komplikado kaysa dunang pagtukoy kung saan itinago ng Iran ang kanilang highly enriched uranium. Oo, maaring nasa ilalim pa rin ng lupa ang uranium sa mga bunker ng Fordo, Natanz at Isfahan. Pero malalaki ang mga yon at nasira na noon. Hindi tiyak kung nasaan ang uranium ng Iran. Ipagpalagay na nasa underground na pasilidad pa rin ito. Kaya kailangan maging handa ang Delta Force para sa isang search operation na halos tiyak na hahantong sa kanilang makasagupan ng kalaban habang hinahanap nila ang mga taguan. Kung matagpuan ng Delta Force ang hinahanap nila, kailangan pa rin nila itong bantayan. Halimbawa, ang Isfahan ay nasa 500 kilometro o 310 milya papasok sa loob ng bansa. Kayang marating iyon ng mga helikopter na lilipad mula sa mga barkong pandigma ng US sa rehiyon ng Persian Gulf. Dahil sa layo, dapat paghandaan ng pagre-refuel at oras para magpadala ng tropang susuporta sa US Special Forces matapos makuha ang bunker. Makaring sakupin ng puwersa ng US ang isang paliparan ng Iran tulad ng Badr Air Base na nasa 10 kilometro o 6.2 milya lang mula sa Isfahan. Ibig sabihin, kailangan pang magpadala ng mas maraming sundalo para suportahan ang operasyon para makuha ang mga nuclear asset ng Iran. Kakailanganin ng US ng malaking battle group, posibleng 1,000 sundalo para tiyakin ang seguridad ng bawat nuclear site. Kailangan nito kasamang tuloy-tuloy na air cover, surveillance, at tuloy-tuloy na daloy ng aerial refueling tankers para mapanatili ang mga aerial asset na kailangan upang protektahan ng mga tropa sa lupa. Sa himpapawid, paalang yon sa isang site. Ang gagawin ng US dito ang pinakamalaking Special Forces operation sa kasaysayan, hindi lang sa Iran, kundi sa buong mundo. Bago tayo lumalim sa kung ano talagang ibig sabihin nito, pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button para hindi mo mamiss ang alinman sa aming mga video. Ipagpalagay natin na talagang prioridad ng US ang pagkuha sa mga nuclear asset ng Iran. Ayon sa Wall Street Journal, may elite teams ang US na sinanay para pangasiwaan at tanggalin ang radioactive na material mula sa conflict zone. Napakadelikado subukan ng ganitong hakbang sa isang aktibong war zone kung saan araw-araw binobomba mula sa himpapawid ang mga target. Ibig sabihin, hindi kailangan ng US Special Forces na perpektong hawakan ng mga nuclear bunker ng Iran. Kung maayos ang plano nila, papasok sila. Siguraduhing ligtas ang lugar, kunin ang uranium, sirain ang gamit ng Iran para gumawa pa nito, tapos agad alis. Simple lang tingnan sa papel, pero hindi ito madali. Ayon kay Admiral James Stavridis, dating pinuno ng US Southern Command at NATO Commander. Sabi ni Stavridis, ang ganitong operasyon ay maaring maging pinakamalaking operasyon ng Special Forces sa kasaysayan. Bahagi lang ang Delta Force ng operasyong ito. At baka hindi pa ito ang pinakamahalaga. Kailangang magpadala ng Army Rangers o katulad na tropa para tiyakin ang seguridad sa mga nuclear site ng Iran. Kailangan ding dalhin sa lugar ang mga ininyero, pati na rin ang mga kagamitan sa paghuhukay na kakailanganin upang maghukay sa mga debris na malamang na nakaharang na ngayon sa mga pasukan ng nuclear facilities ng Iran matapos ang mga pag-atake ng US laban dito. Kailangan na eksperto para maghanap ng mina at booby trap. Mas mainam din kung masakop ang isang airstrip o makapagtayo ng pansamantalang paliparan para mailipat ang nuclear material ng Iran.
Lahat ng ito ay kailangan mangyari habang ang mga tropa ng US ay natatrabaho sa isang nakapirming lokasyon na magiging malinaw na target para sa mga missile at drone ng Iran. Sinabi namin na ilatag na ng US ang pundasyon para sa ganitong operasyon kanina sa video. Noong Marso 15, iniulat ng Iran International na ayon sa US, bumaba ng 70% ang kakayahan ng Iran sa missile at 75% sa drone mula simula ng Operation Epic Fury. Impresibo ang mga numero, pero ibig sabihin nito, hindi pa nauubos ang missile at drone ng Iran. Kaya anumang Special Forces Operation para kunin ang nuclear materials ng Iran ay dapat may air defense, tulad ng ground-based defenses at fighter jets na magpapatrolya sa paligid ng mga base para protektahan ng mga tropa ng Amerika laban sa pag-atake ng Iran. Nag-alala ko sa drone strike, IED, mga bitag, kontaminasyon, at tagal ng presensya ng tao sa lugar. Ayon kay Richard Nephew, dating Iran Director sa National Security Council sa Wall Street Journal. Kailangan pa ring maghanap ng paraan ng US para alisin ang nuclear na kakayahan ng Iran. Sinabi ni Trump na isa sa dahilan ng Operation Epic Fury ang mga kakayahang ito. At ayon kay Hegseth, kamakailan, bukas pa rin ang opsyon ng US. May opsyon tayo sa lahat ng aspeto. Nakatuon pa rin ang Pangulo sa nuklear na kakayahan at may iba't ibang opsyon kabilang ang pagsuko ng Iran sa mga ito, ayon kay Hegseth noong Marso 13. Perpektong sitwasyon kung kusang ibigay ng Iran ang kanilang nuclear asset. Pero malabo itong mangyari dahil ang alok lang ng Iran ay palabnawin, hindi tuluyang alisin ang uranium nila. Ibig sabihin, posibleng handa ng Delta Force para sa huling dagok sa rehimen ng Iran. At malaki ito. Kung makuha ang nuclear asset sa harap ng Iran, ang natitirang alas ng rehimen ay Strait of Hormuz laban sa US. Kagiliw-giliw, maaaring gumanap ng papel ang strait na yon sa isang alternatibong senaryo kung saan maaaring magpadala ang US ng mga Marines at espesyal na operatiba sa ibang paraan kaysa sa pag-usapan natin. Pero pag-uusapan natin yang mamaya. Bago tayo dumako doon, may ilang pagkalito na nangyayari sa Iran dahil sinisikap ng rehimen na palabasin na hindi lang nagpadala ng tropa ang US sa Iran, kundi nahuli pa raw ang mga ito. Isang linggo, matapos magsimula ang Operation Epic Fury, kumalat sa social media ang mga larawang nagpapakitang nahuli ng Iran ang mga operatiba ng Delta Force. Ibinahagi ng Reuters ang ilan sa mga larawang iyon sa isang artikulo noong Marso 11, kasama ng isang post sa social media na naglalaman ng matinding pahayag. Opisyal na kinumpirma ng mga opisyal ng Iran na nabigo ang isang operasyong panghimpapawid ng US sa Tehran. At 173 sundalo at opisyal ng Amerika mula sa elite unit ng US military na kilala bilang Delta Force ang nahuli. Hindi classified. Iyan ay isang nakakaintrigang pananaw sa nangyayari sa Iran na yon. Aminin natin yan. Pero agad na naging malinaw na ang mga larawang ito ay isang tahasang kasinungalingan. Kung sino man ang gumawa nito at dapat ay magbigay ito ng palatandaan sa iyo, ay hindi naalis ang hugis diamante na Gemini logo sa ibabang sulok ng mga larawan. Sa madaling salita, ang mga larawang ito ay ginawa gamit ang AI at ipinapakita nila na ang Iran o kung sino man ang gumawa ng mga larawan ay sinusubukang magsimula ng propaganda war sa pamamagitan ng pagpapahiwatig ng US ay nagpadala na ng mga sundalo at napagtagumpayan na sila ng Iran. Wala pa sa mga ito ang totoong nangyari. At kung talagang papasok ang Delta Force sa Iran, mukhang malabong magawa ng militar ng bansa ang kahit ano laban sa kanila. Kung ipagpapalagay na ibibigay ng US ang buong suporta na kailangan ng mga special forces na ito para magawa ang kanilang misyon sa mga nuclear site ng Iran. Baka hindi talaga yon ang mga site na gusto ng US. Nabanggit natin na posibleng dahilan ng papapadala ng US ng sundalo ang Strait of Hormuz. At habang maaring theoretical pa lang ang usapan tungkol sa Delta Force, sa ngayon, ang hindi teora ay ang pagpapadala ng US ng mga Marines sa Iran na yan mismo. Papunta na sa gitnang silangan ang ika-31 Marine Expeditionary Unit o MEU mula Indo-Pacific na nagpapakitang nais ng US panatilihing bukas ang mga opsyon at palawakin ang pundasyon nila sa Iran. Ayon sa ABC News, ang unit na may 2,200 Marines ay inaasahang darating sa Iran sa katapusan ng Marso. Mapapansin mong hindi ito Delta Force, kaya ang MEU na pupunta sa Iran ay hindi papasok ng malalim sa bansa para sakupin ang nuclear site. Kung hindi nuclear, ayon sa ABC, posibleng ang ika-31 MEU ay patungong Iran para magsagawa ng raid sa baybay ng Iran sa Strait of Hormuz. Tungkol ito sa pagkuha ng kontrol sa daanan ng tubig na dinadaluyan ng 20% ng langis ng mundo na epektibong hinaharangan ng Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa mga merchant vessel na nagtatangkang dumaan. Mukhang naghahanda na ulit ang US. Noong Marso 18, iniulat ng Independent
na tinarget na ng US ang mga coastal site malapit sa Strait of Hormuz gamit ang bunker-busting bomb. Layunin nitong sirain ang natitirang missile launch site ng Iran sa baybayin para mabawasan ang banta sa mga merchant ship na dumadaan sa tubig. Mukhang sinisira ng US ang mga missile sites Para hindi maging banta sa Marines na maaring ipadala nila sa ibang bahagi ng baybayin ng Kipot. Ang pagpapadala ng mga sundalo sa lupa sa ganitong paraan ay ibang-iba kumpara sa pagpapadala ng Delta Force para sakupin ang mga nuclear site. Maaring nagtatayo ang US ng de facto naval base sa baybayin ng Strait of Hormuz. Posibleng sinasakop ang mga pantalan ng Iran doon. Papayagan nito ang US at mga kaalyado na ipagtanggol ang Kipot at pigilan ng Iran sa pagpapadala ng mabibilis na bangka para umatake sa mga barkong pangkalakalan. Hindi may kakailan na ang mga pantalan, gaya ng mga nuclear facility, ay mga static site na pwedeng maging target ng missile at drone ng Iran. Ang paggamit ng bunker busters na ibinabagsak sa mga lugar ng paglulunsad ng missile sa mga baybaying rehiyon ay maaaring maging sagot sa problemang ito. Kaya tinutukoy natin ang aksyong yon bilang posibleng paghahanda pa ng mas matibay na pundasyon. Maaaring gamitin ng US ang Delta Force at iba pang Special Operations Units kung kinakailangan. Ang drone at fast boat facilities ng Iran sa Strait of Hormuz ay kailangan pa rin ng utos mula sa Command and Control C2 posts sa baybayin. Maaring pumasok ang 31st MEU para kontrolin ang mga daungan ng Iran at gumawa ng mga uri ng perimeter na nabanggit natin ng talakayan ang mga nuclear sites. Habang ginagamit ang Delta Force, Navy SEALs o Green Berets, ang mga kontroladong dauman na yon upang maglunsad ng mga operasyon papasok sa mas malalalim na bahagi ng baybayin para sirain ang mga C2 posts. Lahat ng option na binanggit natin ay mas surgical kaysa ganap na pananakop sa Iran. Kahit target ng US ang Strait of Hormuz o nuclear facility ng Iran, tinatamaan nito ang leverage ng rehimen. Hindi kayang mawala ng mga leader ng Iran ng alinman dito. Ang kanilang mahina ng posisyon sa negosasyon ay tuluyang guguho kung mawawala ang leverage na ibinibigay ng dalawang asset na ito. Kaya malamang ay hindi natin makikita ang isang ganap na pananakop sa Iran. Kung gagawin ng US ang alinman o pareho sa mga uri ng surgical strike na ito, kailangan pa rin nila ng libu-libong sundalo para kontrolin ang mga posisyon at tapusin ang rehimen ng Iran. Handa ba ang Iran? Handa ba ang US? Malalaman natin agad ang sagot sa mga tanong kung patuloy tatanggihan ng Iran ang pagsuko ng kanilang nuclear asset. Maaaring may iba pang layunin ang mga US Marines na papuntang Iran bukod sa nabanggit sa video. Tinalakay din natin ang pag-deploy ng ika-31 MEU at mga amphibious warship na kasama nila sa ibang video, kaya panuorin mo yon para matuto pa. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para updated ka sa aming pagsusuri ng Operation Epic Fury.